ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay ang running debate proposition sa programang Ang Dating Daan. Halina at atin ang panoorin. Ayon sa Biblia, manampalataya lang ba kay Jesus ay ligtas na? Ang isyu ng kaligtasan ng kaluluwa ay isang usaping di matapos-tapos at bawat samahan ng pananampalataya ay may kani-kaniyang katuruan ukol dito. Ngunit kung paanong uso ngayon ang instant coffee, instant noodles, pati instant beautiful hair, alam niyo bang uso na rin ngayon ang instant salvation? Just follow a few easy steps, ika nga. Ang faith without good works. O sa ibang pananalita ay manampalataya lang kay Jesus, ligtas na. Ito ang itinuturo ng maraming mga Baptist at born-again groups. Hindi masamang gumawa ng mabuti. Pero kung itong magiging basis ng ating kaligtasan, siya ay invalid. Sapagat ang mabubuting gawa ay walang kakayahan na iligtas ang tao at ang kasalanan niya ay bayaran. Pag pinag-usapan natin ang issue ng salvation, ay dapat maunawaan ng lahat na hindi valid ang good works, pero hindi masamang gumawa ng mabuti. Pero pag pinag-usapan ng issue ng salvation, ay dapat nating maunawaan na ang issue lamang dito ay ang Savior, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, and that is Jesus, at yung ating pananampalataya sa kanya at yung ating pagsisisi ng ating kasalanan. Na sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa makasalanan, ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katuwiran. Hindi pwedeng magkaiba ng turo si Santiago at itong si Pablo. Ngayon, ano ang dapat nating mapansin? Si Santiago ay pinapakita niya po yung pananaw ng tao. Para maniwala ang tao na ang tao iligtas, kailangan makita sa kanyang gawa. Kaya sabi niya, faith without work is dead in the sight of man. Dahil mahirap maniwala ang tao kung hindi nakikita. Kaya ibig sabihin ni Santiago. Pero ang sinasabi ni Pablo, in the sight of God. Yung pananaw ng Panginoon. Hindi ka na kailangan gumawa, alam naman ng Diyos kung talagang tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. Ngunit ganun nga lang ba kadali? Manampalataya nga lang ba kay Jesus, ligtas na? Maganda rito, hingan po muna natin ang paon ng ika nga po'y patikim si Brother Eli dito sa ating pag-uusapan. Bilang reaksyon na rin doon sa ating special report. Brother Eli? Yung nagsalita na yon, nagsasalita ng hindi niya naintindihan, kapatid na Josel. Oh, bakit po naman? Pagpasensyahan niya ako, hindi ko siya nakita, hindi ko rin siya kilala. Pero narinig ko siya dahil nasa biyahe ako eh. Wala naman akong television dito sa sasakyan. Nanakaw kasi yung television ko eh. Ganun po. Pati yung aking laptop ninakaw dito eh. Alam ko na numakaw eh. Ngayon, alam mo yung sinabi niya na si Santiago raw nagsasalita sa paningin ng tao. At si San Pablo raw nagsasalita sa paningin ng Diyos. Alam mo, magugunaw na mundo, wala siyang mababasang ganun eh. Wala po ba nun sa Biblia? Wala nun. Walang mababasa ka na si San Pablo nagsasalita sa paningin ng Diyos at si Santiago nagsasalita sa paningin ng tao. Manapang mababasa mo, pareho itong mga apostol na ito sa pagsasalita, kapatid na Josel. Ayun. Iisa ito eh. Meron silang one spirit.
Pakinggan nyo sa isang talata ng kasulatan, mga kababayan. Ganito pong sinasabi sa 2 Korinto. Ito po'y nasa Kapitulo 12 at ang talata po ay 18. Pinamanhikan ko si Tito at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito. Hindi baga kami ay nagsilakad sa isang espiritu? Hindi baga kami ay nagsisunod sa gayon ding mga hakbang? Tanyo, ang mga apostol, ang mga mangaral ni Kristo ng unang panahon, nagsisilakad sila sa isang espiritu, kapatid na Joseph. Kaya, yung pananaw ni Pablo, yun din ang pananaw ng iba pang apostol. Magkapareho sila. Hindi sila magkakakontra. Si Pedro, no? Sa Kapitulo 10 ng Gawa, niluhuran ni Cornelio. Hindi pumayag si Pedro, tinindig niya si Cornelio. Apo. Si San Pablo naman sa Kapitulo 14 ng Gawa pa rin, ay gustong paghainan at luhuran din ng mga tao. Hindi rin siya pumayag. Hindi niya pinayagan luhuran siya at paghainan ng mga hain ng mga tao parang Diyos. Kaya yan ang pruweba ng mga apostol, magkakapareho yan, kapatid na Josel. At ang katunayang magkakapareho yan, lalo na si Santiago, magkakasama yan sila Santiago, si Pedro at saka si Juan Apo. na kinikilalang tatlong haligi ng iglesia ng una. Pakinggan nyo sa Galacia. Ito po ang sinasabi po sa 2:9. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cephas at ni Juan. Kita mo, nagsasalita dyan si Pablo, kapatid na Willie, ano? Apo. Ang sabi niya, nang makita nila yung biyayang na kay Pablo, yung kanang kamay ng pakikisama, ibinigay sa kanya at kay Bernabe, ni Santiago, Ni ni Cephas, at saka ni Juan. Sila na mga inaaring haligi. ayun, sinahari silang haligi, pillars of the Christian faith nung panahon na yon. Silang tatlo, kasama si Santiago, inintrust kay San Pablo ang kanang kamay ng pakikisama sa paggawa sa loob ng katwiran. Kaya, magkakadiwaya Santiago, si Cephas at saka si Juan, at saka si Apostol Pablo at si Apostol Bernabe. Hindi sila po pwedeng magkahiwalay ng intensyon ng kanilang pangangaral. At ang pangangaral nila, pareho, kapatid na Josel. Si San Pablo si Santiago ay nagsasabi na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Walang kwenta, paninada. Yun ang sabi ni Santiago. Diba? Sa 2:26 ng gawa ay ng Santiago. Magkaiba ba sila ni Pablo ng pananaw? Pakinggan nyo ang sabi naman ni San Pablo sa unang Korinto 15. 1-2. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kita nyo, maliligtas kayo, sabi ni Pablo sa ebanghelyo, kung tinanggap nyo. Maliban na kung kayo ay magsisampalataya ng walang kabuluhan. Therefore, alam ni Pablo yung pananampalatayang walang kabuluhan. Alin ba yung pananampalatayang walang kabuluhan? Balikan natin si Santiago, kundi sila magkapareho ng diwa. Pakinggan nyo sa Santiago 2. Ang sabi ni Santiago, kung ang kapatid na pakibasa mo, kapatid na Willie. Sabi po sa 2 at ang talata po ay 15 ng Santiago. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa,
kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog. At gayunmay, hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Ayon, walang kabuluhan. Sabi pa ni Santiago dyan. O, iniisip mo ba taong walang kabuluhan? Pakibasa mo ron. Ito po sabi po sa 2:18. O sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Tatapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Kita mo, walang kabuluhan din yan. Pareho sila ng diwa ni Pablo. Maliligtas kayo sa Ebanghelyo kung magsisampalataya kayo at saka, ang sabi kung inyong tutuparin ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban ng magsisampalataya kayo ng walang kabuluhan. Kaya pareho silang nagbumabanggit ng pananampalatayang walang kabuluhan. Yung taong walang kabuluhan na ang akala maliligtas siya sa puro pananampalataya lang. Kaya ano sabi ni Santiago sa 2:22, pakinggan nyo mga kababayan. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Biro mo, maaalis mo ba yung gawa? Kaya pala nasasakdal ang pananampalataya dahil sa gawa. Yun ang sabi ni Santiago. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya kung gusto mong makita ang pananampalataya, gumagawa ang wika siya kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. By works, faith is made perfect. Ayan ang sabi ng Biblia. Kaya pareho-pareho sila si Santiago at si San Pablo. Yung nagsabi diyan kung pastor man yun, kung sino man yun, ikinalulungkot ko, wala siya sa kanyang tunay na kaalaman na, wala siya sa sarili, kumbaga, kapatid na Josel. Para sabihin niyang magkaiba raw, nagsasalita raw si Santiago sa pananaw ng tao, at nagsasalita naman daw si San Pablo sa pananaw ng Diyos. Kung di ba naman may diferensya? Bakit naman magsasalita si San Pablo sa pananaw ng Diyos? Hindi naman Diyos ang kinakausap ni Pablo, kundi tao rin. Tama ba ron, kapatid na Diyos? Ganun nga po Brother Ganun Eli. din naman si Santiago. Ang kinakausap niya, tao rin. Sapagkat lahat ng aral sa Biblia, para sa tao. Kahit yan ay aral ng Diyos, para sa tao yan. Bakit mo pag-iiwalayin yung pananaw ng dalawang apostol? Sasabihin mo si San Pablo ang pananaw pananaw ng Diyos at si Santiago pananaw ng tao. Walang batayan yun sa Biblia. Wala kang kahit isang sitas mababasang ganon na nagkahiwalay ng pananaw ang dalawang apostol na ito. Kaya stupido. Stupido paniniwala talaga yan. Paano naman po yung isa, Brother Eli? Ano po reaction nyo dun sa sinabi naman ng isang nagpapakilalang Apostol Carillo ba yun? Ang sabi niya, hindi naman daw po batayan yung mabuting gawa kasi sa kaligtasan. Kaya walang gagawing matino yan pagkaganyan ang paniniwala mo. Pero hindi naman daw masamang gumawa. Ano kapatid na Joseph? Sabi niya, hindi naman niya batayan sa kaligtasan yung mabuting gawa. Pero, nako, hindi pwedeng hindi batayan yon, kapatid na Joseph. Doon ka nga hahatulan ng Diyos Sa 22 ng Apokalipsis, pakibasa kapatid na Willie. Ito pong sinasabi dito, 20 at 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Nakitam po. Diyan ka nga hatulan sa gawa. Paano sasabihin walang kinaugnayan niya sa kaligtasan? That is the main
for you to be saved. The basis of the Lord in saving a man ay yung kanyang mga ginawa. Ang katunayan, inulit ni San Pablo yan sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 11, kapatid na Willie. Hanggang 12 yata yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Hindi, yung sinasabi niya na sa araw na hahatulan ng Diyos, sa 16. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo, sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayan, ang paghatol ng Diyos ayon sa aking ebanghelyo, ang wika ni Apostol Pablo. Ay ano ngayon ang hahatulan sa ayon sa ebanghelyo? Di ba yung gawa? Pakinggan nyo sa isang talata ng Filipos 1:27. Ito po ang sinasabi dito. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Ayun, ang pamumuhay nyo, ang wika, maging dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Therefore, lahat ng gagawin mo sa pamumuhay mo, kasi ang pamumuhay, malawak na salita yan, kapatid na Luce. Opo. Pag sinabing pamumuhay, kasama dyan yung paghahanap buhay, pagkain, pag-inom, pakikisama, pag-aasawa, pagdadala ng pamilya, pagpapalaki ng anak, pakikipagkapit-bahay. Lahat ng ginagawa ng isang taong buhay, Kasama bahagi ng kanyang pamumuhay. Ang sabi ng Biblia, ang inyong pamumuhay maging dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Opo. Kasi diyan sa ebanghelyo, hahatulan ang tao pagdating ng araw. Eh, paano sasabihin mo hindi kailangan ng gawa? Kaya nga itinuturo ang ebanghelyo para sa paggawa ng tao ng kabutihan, di ba? Pakinggan nyo sa 2 Timoteo 3, versikulo 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sabi ng Biblia, para pala masakdal ang tao ng Diyos, that the man of God may be perfect, he is fully furnished with every good work. Ayon. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan siyang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Pero sabihin mo, walang kinalaman yung gawa. Kaya nga itinuturo ano ba naman ng Kristo? Ano ba naman mga apostol? Illogical? Ituturo mabuting gawa, hindi naman pala kailangan, kapatid na Luz? Oo. Masamang pagkakilala niya si Carillo sa mga apostol Ha? Hindi naman kasi... Hindi apostol yan, dahil kung yan apostol, at talagang apostol yung Carillo na yan, nagpapanggap lang yan Kung yan talaga apostol, magkasabat, magkadiwa sila ng mga apostol. Tama po. Ang sabi ng apostol na si Pablo, ang mga tao raw ng Diyos para maging sakdal, Tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. O tinuturuan pala ng lahat ng gawang mabuti ang tao ng Diyos para maging sakdal. Utos ba yun? Na ang tao ng Diyos maging sakdal? Sabi sa Mateo 5, be thou perfect as your Father in heaven is perfect. Magpakasakdal kayo, gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. O di ba yun ang utos ni Kristo? Ay, paano ka masasakdal? Tuturuan ka sa lahat ng gawang mabuti. Ano gagawin mo doon sa itinuro? Di tutuparin mo. Huwag mo naman sabihin, tuturo lang, di mo gagawin, kapatid na Luz. Niloloko mo lang ang sarili mo noon, di ba? Nasa Santiago yan, sabi ni Santiago, pakinggan niyo. Ito po sinasabi sa Santiago, sa 1, at ang talata po ay 22, kapatid na Luz. Ang sabi, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Maliligtas ka ba pag dinadaya mo sarili mo, kapatid na Luz? Ay, hindi ho. Wala nang pinakamasamang tao sa mundo kundi mandaraya sa sarili Tama po. Bakit? Kasi, kung yung sarili mo dinadaya mo, sino pa hindi mo dadayain? Yun nga Asawa mo, nanay mo, tatay mo, lola mo, kapatid lahat mo, dadayain mo ng lahat. Kasi sarili mo, dinadaya mo na Opo. Kasi bakit sabi ni Santiago, dinadaya ang sarili?
Yun ikaw nakikinig ng salita, hindi naman tinutupad. Abe, walang gawa, no? Walang tupad. Apo. Dinadaya nun ng sarili. Kaya si Carillo, mandaraya yan. Yung sarili niya. Ng kanyang sarili, ayon sa Biblia. Bakit? Isipin mo. Sasabihin mo sa tao, hindi na kailangan ang mabuting gawa. Malaking kagaguhan yan. Hindi lang kagaguhan yan, katarantaduhan pa yan, kapatid na Diyos. Opo, Brother Eli, ba't nga po hindi? Kagaya nga po na sinasabi nyo, talagang dinadaya ng tao na yun ang sarili niya. Eh. Aba, yung pahayag ba naman eh? Sabi niya si Slus, ano? Ang mabuting gawa niya, hindi naman batayan niya sa kaligtasan. Pero, hindi masamang gumawa ng mabuti. Anong hindi masamang gumawa ng mabuti? Anong termino yun? Termino ng walang diwa ng katwiran yung kapatid na Diyos, eh. Kaya nga po eh. Hindi mo hindi masamang gumawa ng mabuti. Pero ba naman ganun dapat na salita ang isang taong matino ang pagkakilala sa katwiran? Hindi raw masamang gumawa ng mabuti. Kaya nga, wala sa katinuan yung ganun. Hindi ba't niloloko niya sarili niya? Kasi, ewan ko, by implication po. I'm very sorry talaga para sabihin ko sa inyo. Nagpapanggap lang na apostol yung Carillo na yan. Hindi kasi kapareho kasi ng mga ibang apostol eh. Yung mga talagang apostol, ini-encourage yung gawang mabuti, kapatid na Josel. At sinabi nila na ang tao raw hahatulan sa gawa. At ang tao ng Diyos para maging sakdal, kailangan gumawa ng mabuti. Di ba? Yung sabi ng mga tunay na apostol. Ito ngayon si Carillo, hindi raw kailangan yung gawa mabuti. Ay, ibig sabihin niya na hindi siya kadiwa ng mga apostol ni Kristo talaga. Ngayon, apostol din siya. Kaya lang yung sinasabi sa 11:13 ng ikalawang Korinto. Ba, nasa Biblia rin pala ang pagka-apostol niya. Oo, ang sabi sa Biblia. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Ayun, nagpapakunwari lang yan. Kaya pati miyembro niya nahuhuli sa kasinungalingan yung iba. Hindi ko naman nilalahat, ano? Opo. Hindi ba merong inimbestigahan yung isang TV program eh? Narapatan. Nagsisinungaling yung isa. Siya raw dating pipi. Paano kayo ka nakaalam ng katwiran? Tumawag ako sa kanila. Kaya ako napapunta. Paano ko nangyaring nakatawag pipi ka? Ano patindi? Halatang halata po. Hindi ka taka-taka. Pag sinungaling ang teacher mo, sinungaling din ang labas mo. Oo. Ganun lang yun, kapatid na Joseph. That's enough for this time. Okay. Ayan po ha, mga kababayan. Patikim pa lang yun. Ngayon, lahat ng napakinggan nyo kay Brother Eli Soriano, pwede nyo po yan tutulan. Pwede. Ayon sa Biblia, manampalataya lang ba kay Jesus ay ligtas na? Oo. Bakit? Yun naman ang ano niya eh. Yun naman ang sabi niya, manampalataya ka, ikay maliligtas, diba? Hindi na po kayo. Hindi ako naniniwala. Hindi ganon ang kaligtasan. Hindi nakabatay sa basta maniwala lamang. Kailangan tayo'y nasa tamang paraan ng paglilingkod na gusto ng Diyos. Paano mo kaya yung tamang paraan? Ang tamang paraan, merong iniuutos ang Diyos na pumasok tayo sa isang katawan. At yun ang katawan ni Kristo. Doon tayo dapat magsama-sama para matamo natin ang kaligtasan ng tao. Sang-ayon po ako pag nanampalataya ang isang tao kay Jesus, ligtas na siya. Yung totoong pananampalataya, hindi yung sampay bakod. Kasi ang tao na nanampalataya, kung sino yung Jesus, lahat ng gusto nung gagawin niya. Lahat ng ayaw niya, hindi gagawin. Hindi po ba? Ngayon, kung hindi niya ginagawa ang kagustuhan ni Jesus na kanyang pinanampalatayaan, hindi sa totoong nananampalataya. Kaya kung totoong nananampalataya siya, hindi ang ligtas siya. Yun lang po. Yes, hello, good evening. Good evening po. Ganito ang point ko dyan, ano? Sige po. Yung mismo yung pananampalataya, walang sandigan eh. Kasi empty yun eh. Kumbaga, you're just believing on something na may magagawa sa iyo. Much more na maniwala ko on someone na makakaligtas sa iyo. If the faith alone has no foundation, so much more
yung ililigtas ka ng someone like Jesus Christ. As well as the Bible itself na wala naman sinasabi natin na sinabi ni Matthew na ganito, hindi naman pala si Matthew yun. So, on this premise, mahirap paniwalaan. That's all. Thank you very much. Okay, marami po salamat, Mang Romel. At Mang Ben, magandang gabi po. Hello, magandang gabi, Brother Joseph. Opo. Kasi, pag sinabi kasi manampalataya, definite yun. Hindi nga sabi mo, di ba kanina, hindi pa nanampalataya sampay bakod. Kailangan pananampalataya may ibig sabihin. Ano ibig sabihin? Isang very typical na paghahalin tulad. Halimbawa, ikaw magaling kang doktor, ano? Kinusulta kita. At ako isang palataya ay magaling kang gumamot. Tapos binigyan mo ko ng reseta. Kung halimbawa hindi ko susundin yung reseta mo, kahit isang palataya ko sa'yo, sa tingin ba natin gagaling ako sa sakit ko? Hindi, definitely. So, kailangan sundin ko yung payo mo, yung iyong inireseta. So, yun, ang kinakatawan na nun, yung pananampalataya na buhay, na may gawa, yun ang pananampalataya may ibig sabihin. Ayun. So, ang point ninyo, yung pananampalatayang ikaliligtas, yung pananampalatayang may gawa. May gawa, oo. Okay, sige po, Ma'am Ben, maraming salamat. Sige, sa line 2 naman, si Renato Aven ng Makati City, isa pong Katoliko. Hindi raw totoo yung proposition na yan na manampalataya, ligtas na. Renato Aven, magandang gabi po. Magandang gabi po. Hello? Opo, good evening. Ano po naman ang atin? Bali, sa akin naman po kasi dyan, kung sa reliyon lang nga po, nagkakatalo-talo na tayo, wala na tayong isang pananampalataya. How come pa po sa individual maliligtas? Sigurado siyang maliligtas sa paniniwala niya. Hindi yung lahat ng nagpapagamot sa doktor ay nabubuhay. Mayroon din yung nagpapagamot na namamatay. At ikinamamatay niya yung gamot na binibigay sa kanya, katulad ng reliyon natin. Ako po isang Katoliko. Ngayon, namulat ako sa paniniwalang Katoliko. Hindi yung lahat ng sinasabi sa akin ng pananampalataya at ng sikta namin ay pwedeng magligtas sa akin. Unless na lamang po na mag-research ako at malaman ko magkaroon ako ng pananaw sa kanya-kanyang pahayag at doon ko malalaman kung sino talaga ang tunay na may paninindigan at paniniwalang makaliligtas sa isang tao. Ayun. Okay. Po ba? Sige po. Maraming salamat, Mang Renato. Hello? Good evening. Oo, sige na. Kasi hindi po kung manampalataya ka naligtas na. Kasi sinabi ko sa Mateo 7:21, patuloy po sa 24 sa 25. Saka po yung sigarilyo, yun yung kanina ho. Oo. Ewan ko ba't gano'n yun? Siguro wala akong ginagawang mabuti. Bakit mo naman nasabi? Walang personalan, ha? Hindi. Kasi, saka po yung sa Shepherd Boys, sino po ba yung nangangaral? Yung sabi, manampalataya na ligtas na. Paano naman yung kung mananampalataya ka nga, gumagawa ka naman ng kasama, pumapatay ka ng tao, hindi rin po maliligtas. Kailangan din po sundin po yung mga utos. Hindi. Ang stand nga nila kahit ano pa ang gawin mo, ligtas ka. Nanampalataya ka Yun yung bulag na mga akin na inaakay nila mga bulag din. Pareho silang mahuhulog sa hukay. Ganun ba? Magagalit sila sa iyo niyan, ha? Bahala na ho sila. Sunny, good evening. Hello, good evening po, Bro Joseph. Opo, ano po? Good evening po sa lahat ng nakikinig. Una po kasi, kaya tayo ginawa ito dahilan sa 2:10 ng Efeso. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya talagang kailangan nating gumawa. Ano katunayan nito? Dito po sa Corinto, may sinasabi dito, tayo'y kamanggagawa ng Diyos. Kailangan tayong gumawa dahil kamanggagawa na tayo ng Diyos. Ngayon, sinasabi ni Santiago, doon sa 4:17 ni Santiago, ang sabi niya, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yung palang ayaw mong gumawa, kasalanan na pala yun. Hello? Opo, nakikinig po kami. Joseph, salamat po. Sige po, maraming salamat, Mr. Sonny Cruz. Ayan, sa inyong participation. Ayon sa Biblia, manampalataya lang ba kay Jesus ay ligtas na? Kasi nasubukan ko na yung bang kung may problema ka, humingi ka sa kanya, napapakinggan ka rin at saka natutulungan ka rin. Sa akin nangyari na yun
Basta huwag ka lang magpabaya sa pagdasal. Lagi, ganon. Lagi ka gabay, lagi ka tatawag sa kanya kung anong problema mo. Kahit na wala kang problema, tumawag ka sa kanya. Yun. Siyempre, gumawa ka ng sarili mo para ma-itas ka. Sa sarili mo yun. Hindi yung, porque sinabi si Kristo, sa Kristo na. Hindi, siyempre, kasabihan ng mga tao nung una, sumampalataya ka kay Kristo, hindi ka mag-ano. Ang ilang ang kasabihan nun, hindi rin. Siyempre, kung di ka kakain, di ka rin kasabihan, pag sumasampalataya ka, hindi ka, di ba, kakain ka. Hindi kahit daw sumampalataya ka sa kanya, sabi pa niya, kahit di tayo kumain, kakain ka sa kanya. Hindi naman. Siyempre, kung di ka kakayo, di ka kakain. Oh. Ayon sa Biblia, manampalataya lang ba kay Jesus ay ligtas na? Oo nga naman, di ba? Pagkain pa lang yun eh. Kung hindi ka nga naman makakain, hindi ka kakain. Ito po ang mga caller naman natin, ha? Ngayon na may dinagsana tayo ng mga... Merong mga hindi kumakain. Ayun. Yung mga pastor. Gabang sa miyembro. Marami po yun. Oo. Bang Cesar, magandang gabi po. Good evening. Opo, alam po ninyo, ang pananampalataya, kung uunawain natin, kailangan kasi dapat meron tayong gawa. Halimbawa, ang isang pananampalataya nakasulat sa banal na kasulatan na iisa ang tunay na Diyos at pagkatapos ay marami kang kinikilalang ibang Diyos, hindi na po tunay na pananampalataya yon. Halimbawa, sinabi doon sa Biblia na ako'y anak ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo, at pagkatapos ay sabihin mo siyang Diyos, hindi na po tunay na pananampalataya yon. Kaya ang tunay na pananampalataya, yung lubos na pagtitiwala. Kaya nga po, nakasulat po sa Matthew 8:8-10 at saka yung Matthew 21:22. Kaya kung babasahin ng maigi yun, malalaman natin ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya. Sapagkat si Abraham man ay inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po ba? Hello? Nakikinig po kami. Sige po. Opo. Kaya ang pananampalataya po, ang tunay na pananampalataya ay may lakip na gawa ng paggawa doon sa nakasusulat at salita ng Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, yun po, halimbawa, nakasulat sa banal na kasulatan. So, ang punto po ninyo dyan ngayon hindi... Diyos-Diyusan. Ba, Cesar, ang punto po ninyo ba dyan lalabas ngayon, hindi sapat yung manampalataya lang, ligtas na. Kailangan po ng mabuting gawa. Oo, gawin mo ng lubos ng buong puso, ng buong kaluluwa at pag-iisip ng walang pag-aalinlangan. Sige po, nakuha na po natin yung punto ninyo. Maraming salamat po. Scholar natin, June Sikat ng Caloocan, born again Christian, oo daw. Sapat yung manampalataya lang, ligtas na June, good evening. Kasi po, ganito ang po sa akin. Bago ka manampalataya sa Panginoong Jesucristo, kailangan ka munang magsisi ng iyong kasalanan. At ngayon, pag nakapagsisi ka, tumalikod ka sa iyong kasalanan, ngayon, ikaw ay tatanggapin mong Panginoon at Kristo ng iyong buhay, si Jesucristo. At ngayon, yung pananampalataya mong yun, magkakaroon ngayon ng gawa. Dahil sa pananampalataya mo sa kay Jesucristo, merong bunga. Ano yung bunga na yun? Yun ang mga good works na sinasabi. Kaya, hindi po pwedeng magbaliktad yun na ang gawin mo mabubuting gawa bago ka manampalataya. Ngayon, meron po yan na magsisi ka muna, manampalataya, at yung pananampalataya mo ay merong lalabas na good works. Kasi may sinasabi po sa Biblia, di ba na pagka ang good works na gano'n ka sa good works at wala kang pananampalataya, pwede mong ipagmayabang sa Panginoon. Ayun. So, ang point nyo po, Mr. Sikat, yung pong good works, yung mabuting gawa, produkto po ng pananampalataya yun. Opo, yung ang produkto ng pananampalataya, yung good works. Pero malinaw ko lang po sa inyo, yung bang pananampalataya na yon, halimbawa, wala pa pong mabuting gawa na produkto, gaya na sinasabi nyo, sapat na po ba yung para ikaligtas? Ay, hindi po. Hindi pa. Manampalataya. Manampalataya muna po. Kasi iba po yung good works Pagka good works, inaano mo na, nagawa mo yun sa sarili mo, hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.
nagbago ka, hindi sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kung mahuhuna yung good works sa palataya. Yun po ang aking punto ron. Kaya, yan po repentance, at pagkatapos ay pananampalataya. Yung fruit ng pananampalataya mo, yun ang good works. Sige po, maraming salamat, Mr. Sikat. Hingin muna natin kay Brother Eli ang kanyang mga reaksyon sa mga nagbigay ng kanilang mga stand hinggil po dito sa ating proposition. Brother Eli? Una, yung sinasabi nung isa nating kapatid na ang gawa raw, ang good works ay bunga raw yan ng pananampalataya. Opo. Alam mo, hindi ang pananampalataya ang nagbubunga ng mabubuting gawa kapatid na Josel. Ganun po. Ano po? Ang mabubuting gawa, bunga yan ng espiritong tinanggap ng isang sumasampalataya. Pakinggan nyo sa 5:23 ng Galacia. Ganito po ang nakasulat sa 22, kapatid na Willie. Tatapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ayon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Alam mong namumunga sa tao yung espiritu, kapatid na Josel. Kaya, ang tao may pananampalataya man, wala namang espiritu, ay hindi rin gagawa ng mabuti yan, kapatid na Josel. Ang nagbubunga sa tao, yung the proof that you have the Spirit, yun ang naglalagay ng fruit sa tao. May fruit of the Spirit na sinasabi ng Biblia. Pero wala kang mababasang fruit of faith. Kundi, meron pa sa diwa, makakabasa ka, proof of faith. How do you prove that you have faith? Ang sabi ni Santiago, sa 2:22 ni Santiago, maliwanag. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Ayun, yung palang pananampalataya, kapatid na Joseph. Opo. May kalakip na gawa yun. Tinan mo kaya yung iba, ang pagkakilala sa pananampalataya napakamali Ang pananampalataya may kalakip na gawa. That is the proof of faith. Proof. P-R-O-O-F. Proof of faith. Hindi fruit. Ang nagbubunga, ang may fruit, ang spirit. Ngayon, ang pananampalataya may proof. Ano yon? Nakikita mo ang pananampalataya. Sabi sa English, dun sa 2:22, ay ganito, pakilagay sa screen. Seest thou how faith wrought with his works? And by works was faith made perfect. Ang sabi ni St. James. Nakikita mo pananampalataya, gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. Therefore, meron palang gawa ang pananampalataya. Hindi basta pananampalataya lang. May kalakip na gawa ang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, ang sakdal na pananampalataya, cannot be called perfect faith if it is without works. May kalakip na gawa ang pananampalataya, kapatid na Josel. Yan nagkamali ang mga pastor ng born again. Yung pong formula na nabanggit kanina, Brother Eli, dapat hindi ko narinig yon dahil wala ako. Opo, ano daw po una daw, repentance, pagkatapos yung faith, and then good works. Tapos, yun nga po, magbubunga ngayon sa'yo ng kaligtasan yon. Ano po ba talaga nauna? Pagsisisi, pananampalataya, mabuting gawa? Alam mo, hindi ka makapagsisisi kung wala kang pananampalataya. Mali yung formula niya na yun. Parang kung sa kabilang, nag-umpisa siya sa 2, tapos punta siya sa 1, saka siya tumuloy sa 3. Alam mo, repentance comes if you have already the faith. Because without faith, you cannot repent. Hindi mo makikilala yung mga mali mo kung wala kang pananampalataya. Kaya ang nauuna sa lahat, makikinig ka ng salita ng Diyos. Pag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, sasampalataya ka. Pag sumasampalataya ka na,
makikita mo ngayon yung mga pagkakamali mo, then comes repentance. Ayan lang, hindi dapat hindi mauna yung repentance tapos faith. How would you repent without having faith? Hindi ba? Opo. Alam mo, yung repentance bunga ng pag-akay ng Diyos sa'yo yan Hindi ka naman aakayin ng Diyos kung wala kang faith Nauuna yung faith bago repentance. Sinasabi yan sa Roma 2:4 na yung repentance ay bunga yan ng gawa ng Diyos sa isang sumasampalataya yan Pakibasa, kapatid na Luz. O hinahamak mo ba ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. O di ba? What lead a man to repentance? It is the goodness of God. Opo. And for you to know the goodness of God, you have to have faith. Di ba? Kailangan makasampalataya ka, makilala mo ang Diyos. Pag nakilala mo siya, aakayin kanyang kabutihan sa pagsisisi. At pag nagsisisi ka na, ayun, doon ka ngayon babautismuhan, kapatid na Luz. Ganyan ang process niyan. Kaya sasabihin, una raw, re-repent ka, tapos hindi ka pwedeng mag-repent nang hindi mo na-realize how sinful you are. Brother Joseph, ewan ko kung nakuha mo punto ko. Opo, Brother Eli. Because you will not repent if you do not have that feeling of conviction and feeling of guilt in you. When will this come? This will come after knowing and after realizing that you are a sinner. And how are you going to know that you are a sinner? After knowing the truth about God's commandments and God's will. Therefore, faith comes first. No? Actually, kung uumpisahan natin yan sa umpisa dyan yung pakikinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos mo makinig, sasampalataya ka ngayon sa pinakinggan mo. Then comes the repentance. Kasi mauunawaan mo, marami ka palang nagawang mali, marami ka palang gawang hindi tama, nagsisisi ka ngayon dahil sumasampalataya ka na nga. Di ba? Ganun yun. Baliktad yung formula ng mama. Napakalinaw. Hindi naman natin siya sinisisi ron dahil turo ng pastor niya yun Opo, tama po yun Kaya ngayon, yung pong mga nakikinig dyan, kahit mga pastor pa, tutul kayo doon sa sinabi ni Brother Eli dahil pinamamalian yung inyong formula na sinasabi na step 1, repentance, step 2, faith. Pagkatapos nun, yung good works na tinatawag, pwede nyo pong i-rebat yan. Tawagan nyo po kami, Tutulan nyo po si Brother Eli. Line 13, daw. Tama yun. Manampalataya lang, ligtas. Jojo, good evening. Opo. Yun nga, nakita ko po position nyo, kung by faith lang makaka-save. Ang basis ko, kaya sangayon ako, dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Okay. For by grace you have been saved through faith, and not of works, or not of yourselves. It is a gift of God, that anyone should boast. So ang point ko dito, pagka nagkaroon ng pananampalataya, pumapasok doon lahat yung explanation ni Brother Eli. Kung wala yung explanation ni Brother Eli, hindi totoo yung faith. Ngayon, ang point dito, ang salvation by grace. Napatunayan nito doon sa dalawang magnanakaw na kasama ni Jesus Christ na nakapako. Yung isa doon, naniwalang nagkaroon ng faith kay Jesus Christ, tinanong niya, di ba? Sinabi niya, kinontra niya yung sinabi ng isa magnanakaw. Tapos nag-promise Jesus Christ na from then on, you will be with me in paradise. So dito makikita natin na hindi nagkaroon ng chance gumawa ng mabuti yung magnanakaw, nanampalataya lang siya. Pinangakuan siya ng kaligtasan. Another thing, ako ang naniniwala kasi ako na ang Christianity, daughter ng Judaism. So, nung Old Testament, ang Israel, chosen few yan Alam natin lahat na ang Israel lang ang saved ng Old Testament. So, pag Israel, dala nila yung promise ng Diyos, kaya nga chosen people yan Pagpasok ng New Testament, mga Christians, ang parang daughter ng Judaism. So, by faith,
kagaya din ng faith na binigay ng Diyos by grace sa mga Israelites. The same thing, binigay din ng Diyos yung grace na yon, the true faith, masasave yung mga Christians. So, yun lang ang masasabi ko, no? Kung totoo na yung faith, kailangan i-prove yan. Ayun. So, yun lang. No? Sige po. Maraming salamat, Mr. Singh, sa inyo po participation. Brother Joseph, may I butt in, ano? Go ahead po, Gusto brother. ko lang si Mr. Singh na magkaintindihan kami, no? Kasi mahalaga sa akin ang bawat nakikinig sa ating programa, no? Ang sabi niya, yun daw, yung magnanakaw, wala raw ginawa yun eh. Hindi na raw nagkaroon ng pagkakataon yun na gumawa. Kapatid, I'm sorry to disagree with you, pero I have to say this, nagkakamali ka, may ginawa yun eh. Eh di ba, ikaw nagsabi, kinontra niya yung sinasabi ng isang magnanakaw. Yung isang magnanakaw, kung ikaw ang anak ng Diyos, magkalag ka niya at kalagan mo rin kami. Di ba, nanunodyo pa yung isa eh. Eh, sabi nitong isang magnanakaw, nasa kanan, hoy, tumigil ka na at tayo, kaya tayo naririto, dahil dapat lang ito sa atin, dahil tayo masasama. Pero ito ikaw, walang kasalanan. Di ba? O wala bang ginawa yun? May ginawa yun, no? Para, tayo ba, Brother Joseph, pag nagsasalita ka ba, may ginagawa ka, wala? Meron po. May nagsasalita Exactly. Kung tayo dahil nagsasalita, wala tayong ginagawa, ang ibig sabihin ito walang kakwenta-kwenta itong ginagawa natin gabi-gabing nila dahil salita lang tayo ng salita di ba? Kapatid na Joseph. Yung pagsasalita bahagi ng gawa yon, kapatid na Joseph. When you speak, you are doing something. You are doing a thing. Alam mo, doon sa kondisyon ng tao na yon na malapit nang mamatay, naghihingalo na. Meron pagkakataon ng taong buhay, mahirap na hirap magsalita kapatid na Joseph. Totoo po yan. Lalo lang ba, meron kang asma, ayaw mo magsalita hihingalin ka ito, hindi asma, naghihingalo na. Dehydrated na ito, kapatid na Joseph. Bugbog sarado na ito. Itong magnanakaw na ito. And agonizing, kapatid na Joseph. Pero nagkaroon pa rin siya ng initiative at ng lakas ng loob na ipagtanggol yung katwiran laban dito sa lapastangang isa pang magnanakaw. Kaya wag sabihin walang ginawa yung tao. Wala siyang ginawa ang kanyang kamay at paa dahil nakapako na nga That means pag nakapako ang paa at kamay mo, pinigil ka na sa paggawa, di ba? Pero, meron pa rin siyang ginawa. Nagsalita siya ng katwiran na ang sabi niya, yun ay justice Dapat lang tayong ganituhin. Pero yung sinasabi mong si Jesus, wala ikang kasalanan yan O kaya ngayon, mamaya konti, bumaling siya kay Kristo. Gumawa na naman siya. It is an equivalent of a prayer, kapatid na Joseph. It's an equivalent of a prayer request. Gumawa siya uli. Ano sabi niya? Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ng Panginoong Jesus. Mula sa araw, sabi niya, sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Kita mo. Naging dapat siya. Bakit? Meron siyang ipinakitang pagnanasang makagawa ng mabuti. Opo. At mabuti yung ginawa niya. Dalawang mabuting gawa yung ginawa niya sa krus, kapatid na Joseph. Ngayon. Yan ang scapegoat ng mga born again no? Ang gusto ko lang sabihin kay Mr. Singh, yung binabasa mo sa 2:8 ng Ephesians na for by grace we are saved by faith. Hindi naman kaligtasang yan yung parusa sa parusa. Hindi naman yan yung kaligtasang redemption sa last day. Yung kaligtasan na yan, kung titignan mo sa English, kapatid, pakilagay sa screen, yan ay tapos na sa mga Kristiyano sa Efeso. Sabi, for by grace ye are ye saved. Past tense yan Through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Tapos sa 9,
not of works, lest any man should boast. Diyan pinuputol ng mga born again yan. Kapatid na Josel. Ang sabi doon sa 2:8, for by grace Are ye saved? Are ye saved through faith. Kaya faith lang ang nagsililigtas sa atin. Alam mo kapatid na Josel, ano? Opo? Yung sinabi na ni St. Paul na yan, by grace, are ye saved through faith. Hindi naman pala mismo yung faith ang nagligtas sa kanila eh. Ang sabi ron, for by grace. Ayan, for by grace are ye saved through faith. Parang ganito ang lahat ng bagay ginawa through the Logos o sa pamamagitan ng Logos, kapatid na Joseph. Sino ba ang gumawa? Yung ba Logos? Hindi. Ang gumawa yung Diyos sa pamamagitan ng Logos, 1-2 ng 1. Ganon din yan. Kayo ikay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam mo kung i-analyze lang ng mga born again na ang itinuturo sa kanila ng mga pastor nila, malaking panliligaw ang ginagawa sa kanila Kagaya niyan, faith lang daw, okay na. Faith alone can save, sabi nila. No, hindi naman ganun ang sabi sa talata. May grace na sinasabi si St. Paul kapatid na Joseph. Opo. O ngayon, if we are to consider that grace and the terminology used by Paul, that by grace are ye saved through faith, yan kaligtasan hindi naman dun sa last day Yan tapos ng kaligtasan. Nailigtas na siyang mga taga-Epeso na yan. Nailigtas na sila. Past tense na, saved Meron ng ED kapatid na Joseph. At ang nagligtas sa kanila, yung grace through faith. Alin bang salvation yan? Diyan din sa Ephesians Itataas mo lang sa 2:5 kapatid na Joseph. Etong sinasabi sa 2:5. Pakilagay sa screen. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Saan kayo niligtas? Kapatid na Joseph, niligtas ka by grace, ye are saved. Doon sa sins, doon sa mga kasalanan ng tinutukoy. Ang katunayan, Ephesians 2:1. Itaas mo sa 2:1, saka natin ituloy-tuloy basahin kapatid na technician. And you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. 3. Among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and we were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Ano po yung tinutukoy na salvation dyan? Salvations from sins, kapatid na Joseph. Nando ka sa puntong nakasalanan ka. Wala kang kinikilalang Diyos noon. Nasa punto kang para kang si Maria Magdalena, nakalublob sa sari-saring kasalanan. Pero sa awa ng Diyos, by His mercy and by His grace, iniligtas siya. Nailigtas siya sa kasalanan. By faith, nang sumampalataya si Maria, nagtagpo yung grace of God, yung loving kindness ng Diyos, yung mercy ng Diyos, yung grace ng Diyos, nagtulong dun sa faith na nakuha ni Maria Magdalena, kaya siya nailigtas sa kasalanan. Hindi yan kaligtasan sa impyerno, kapatid na Joseph. That is a salvation that had passed.
that was experienced by the Christians at Ephesus. Kaya makikita mo, past tense yan. That is not a future salvation. At ang pinag-uusapan natin sa proposition ngayong gabi, yung salvation sa darating. Yung salvation from hell, salvation from damnation, salvation from the works of the devil that is to come, kapatid na Joseph. Kaya yung faith na sinasabi na yan dyan na, by grace ye are saved by faith, the Christians at Ephesus were saved by grace through faith in their sins, their former way of life. Naihango sila ron. Ang katunayan, yan yung kaligtasan na past tense na. Pakilagay sa screen, ang Colossians 1:12. Ganito po ang ating mababasa hanggang 13. Na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Ayan, kapatid na ano rin yan eh. Past tense din yan eh. Pakilagay ka ako sa screen yung English rendition para makita yung pagkakaano eh. Who hath delivered us from the power of darkness. Ilagay mo muna sa 12. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Who hath delivered us, ayan, tapos na, nailigtas na, from the power of darkness, and hath translated us unto the kingdom of His dear Son. Maliwanag dyan na, that salvation, that deliverance, is past, was experienced already by the first century Christians, and that is deliverance from the power of darkness, deliverance from sins, salvation from sin, salvation from the power of darkness, from the power of Satan. Kaya, ayan past tense na rin, kapatid na Luce. Delivered us. Saved, sabi. Delivered, saved. Yun ang kaligtasang sinasabi dyan, na by faith, at hindi by works. Bakit? Kasi wala ka namang works doon, kapatid na Joseph eh. Opo. Wala kang works. Doon ka nga sa kasalanan, anong works ang pagbabatayan para iligtas ka ron? Puro kalokohan ginagawa mo. Nasa droga ka, nasa sugal ka, nasa lasing ka. Anong faith anong work ang pagbabatayan mo ron? Wala namang pagbabatayan work doon para iligtas ka doon sa power of darkness eh. Para iligtas ka sa kasalanan, walang works na po pwede mong pagbatayan ng Diyos para iligtas ka niya ron. It is only by His mercy and by His grace that He saved you from the power of darkness or from the power of sin. Yan. Yun ang tinutukoy doon sa Ephesians. Pero it doesn't mean na yung sinasabi ron, not by works. Ibig sabihin, not by works, na yung good works. Wala naman nakalagay doon, not by good works eh. Napakalaking gago naman yung mga pastor na yan. Nilalagyan ng good works. Ilagay mo nga uli sa screen yun. Not by works, 2:9. Not of works, lest any man should boast. Wala naman nakalagay na good eh. Nilalagyan na ng adjective na good para patulugin na hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Mali yan. Ang salvation from the power of sin and darkness, hindi nangangailangan ng works. Kasi how will God expect any work from you? When you are in the power of darkness, of course, ang gagawin mo ron, puro masasama, puro mali, di ba? Kaya hindi dahil doon sa gawa mo na yun, doon kayo liligtas. Dahil mga masasama yung gawa mo eh. At kung yun naman ay gawa mo ipansarili, you might boast, di ba? Pwede kang magyabang na kaya ako niligtas ng Diyos sa power of darkness, mabait ako eh. Di ba? Ganun yun. Mabuti gawa ko eh. Yun ang pwede mong sabihin. Hindi dahil doon sa gawa mo, dahil hindi ka ini-expect ng Diyos, gagawa ka doon sa panahon na yon, sapagkat nasa power of darkness kaya, you're under the power of sins. No? But, if you are going to continue 2:8, 9 to 10 of Ephesians, maire-reveal sa bayang Pilipino ang katarantaduhan ng mga pastor ng born again. Ulitin natin yan, kapatid na Joseph. Pakilagay sa screen sa English. Sa 2:8 and hanggang 10, ang sabi po ay ganito, for by grace are ye saved through faith,
And that not of yourselves. It is the gift of God. That salvation from the power of darkness is a gift of God. Not of works. That's very logical because you cannot work on the works of God because you are in the power of darkness. You are under sin. Not of works, lest any man should boast. Number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Therefore, Paul is speaking to Christians in verse 10. Christians already converted, Christians already saved from the power of darkness and from sins. We are His workmanship, according to him. St. Paul is speaking to his fellow Christians in the church. We, si Paul, and the church, we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, that we should walk. We should, Brother Joseph, if these pastors understand the word should, they should not have said that good works are not necessary. Na? Opo. Gago lang ang magsasabing hindi kailangan ng good works. It is very emphatic in chapter 2, verse 10 of Ephesus. We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, that we should walk in them. Are we obliged to do good works, Brother Joseph? We are, Brother. If we are Christians. Ngayon, ito si Carillo, hindi Kristiyano yan. Hindi rin kailangan ng mabuting gawa eh. Nagpapanggap lang na apostol yan. Subukan mong iharap sa diskusyon sa akin yan. Kung talagang apostol yan, may itatanong ako dyan na sinabi ng apostol. Pag nasagot, papuputol ako ng leeg, kapatid na Joseph. Magandang ano po yan, dare yan, Oo nga naman. Hindi lang dare yun. Pananampalataya ko yun, kapatid na Joseph. Nagpapanggap lang kasing apostol yan eh. Dahil kung yan talagang apostol, hindi sasabihin niya na hindi mahalaga ang mabuting gawa. Kung yan talagang tunay na, ang mga apostol nagkakaisa sa salita nila eh. Opo. Na kailangan ng mabuting gawa. Si Pablo maliwanag ang sinabi. Tayo kanyang gawa. We are His workmanship, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. O, di ang Kristiyano pala yung manggagawa ng kabutihan, kapatid na Joseph. Napakalinaw po Tapos yan. sasabihin mo, hindi kailangan mabuting gawa. Hindi kailangan ng gawa, doon pag inililigtas ka ng Diyos, doon sa power of darkness, sa kasalanan. Pag hinahango ka pa lang, kagaya kay Sakyo, no? Mandarayang maniningil ng buwis, si Maria Magdalena, masamang babae, di ba? Opo. Nung iligtas sila ng Diyos, nangailangan ba ang Diyos ng, kaya sila ililigtas dahil gumagawa sila ng mabuti? Of course not, kasi hindi naman sila gagawa ng mabuti dahil nakalublob nga sila sa kasalanan eh. Awa ng Diyos ang nagligtas sa kanila, yung grace, kapatid na Josel. At nang sila'y sumampalataya, nahango sila sa power of darkness. At hindi dahil sa gawa nila, no? Ngayon, nung mahango na sila sa power of darkness, nagsumampalataya na, gagawa na sila ngayon. Kaya, yung pagbabasa ng Efeso 2:8-9, dapat itinutuloyan ng mga gagong pastor sa GIS. Dapat yan, pag binasa yung 2:8-9, ituloy sa GIS para wag maloko kayong mga membro ng mga pastor nyong gago na niloloko kayo, mga kababayan. Yun. So, ang ginagawa po pala, Brother Eli, dahil sa pagputol, nawawala sa talagang konteksto nung sinasabi yung mga talata. Oo, putol-putol eh. Kung basahin mo yung kapitulo 2 ng Efeso, yung kaligtasan tinutukoy doon, kaligtasan sa kasalanan. Umpisahan mo sa 1. O, nang mailigtas ka na sa kasalanan, hindi dahil sa gawa mo, ha? Dahil makasalanan ka nga, puro kasalanan ginagawa mo eh. Hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa biyaya at pananampalataya. Pagkatapos mo mailigtas sa kasalanan, eto ka na ngayon. Kristiyano ka na. Tayo ikay kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Lalakad ka na ngayon sa mabuting gawa. Yan. Kaya tama yung sabi ng isang caller kanina, kapatid na Josel. Na ano po? Sabi niya, tayo'y kamanggagawa ng Diyos. Paano ka mang kamanggagawa kung hindi ka gagawa? Nasa unang Korinto yan 3:9. Sabi po'y ganito, sapagkat
Tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayun, maliwanag yan eh. Di ba? Paki-English mo nga yan. For we are laborers together with God. Kita mo na. We are laborers together with God. Tayo'y mga kasama sa paggawa ng Diyos. O, tinan mo yan. Makamanggagawa tayo ng Diyos. Tapos sasabihin mo, hindi na kailangan ng gawa. Maling-mali yung pananampalataya na yan. Alam mo, maraming maipapahamak yung mga walang yung pastor na yan eh. At saka sinabi ko doon sa isang kapatid natin bago siya umanib, ano? Nakapakinig kasi siya eh. Ngayon, hindi niya raw maiwan basta yung pastor niya, mabait daw. Sabi, mabait sa kanya. Bagaman may mga reklamo sa iba, sa kanya naman mabait. Sabi ko, ganito lang kapatid. Sabi ng pastor mo, hindi na kailangan mabuting gawa. Tanungin mo, yun bang pag-iika po mabuting gawa? Ha? Pag sumagot ka ako ng oo, sabi mo sa kanya, hindi na ako mag-iika po, pastor. Dahil hindi naman kailangan ng mabuting gawa eh. Alam mo nung ganunin, nagalit. Ba't hindi kayo ka mag-iika po? Nahalata niya. Booking? Oo, booking yung pastor niya. Kasi hindi na raw kailangan ng mabuting gawa, hindi na ikaliligtas yun. Di huwag ka na ako mag-iika po. Manampalataya ka na lang basta. Huwag ka magbibigay na ikapo kasi pag nag-ikapo ka, gagawa ka, di ba kapatid na Diyos? Ay ba, opo. At hindi ka naman makakapag-ikapo kung di ka maghahanap buhay. Saan ka kukuha ng iikapuan mo kung wala kang hanap buhay o income, di ba? Tama. O edi maghahanap buhay ka, gagawa ka rin ng mabuti, maghahanap buhay ka. O tapos ngayon, yung pag-iikapo, gawang mabuti rin yun. Tinanong niya sa pastor, pastor, yun bang pag-iikapo gawang mabuti? Oo ka, mabuti yan. At yan ikay pagpapalain ka ng Diyos. Pag hindi ka nag-ikapo, hindi ka maliligtas dahil magnanakaw ka, sabi lang ng pastor. Hindi ba sabi niyo nung isang linggo, hindi na kailangan ng gawang mabuti? Kung hindi na kailangan ng gawang mabuti, at ang ikapo'y gawang mabuti, hindi na ako mag-iikapo. Nagalit daw yung pastor niya. Alam mo kung sino yan? Sino po? Si kapatid na Maria Manlangit. Ako, Pentecostal lang ang pinanggalingan kay Umpad. Oo nga naman. Di ba mga kababayan, kaya-kaya niyong bukuhin sa ganyan eh. Di gamitin niyo rin yung style na yun. Tingnan natin kung ano naman nasasabi. Kasi wala pong lulusutan nga naman eh. Pag naman sinabi niyang hindi mabuti yung pag-iikapo, o di lalo mo na nga hindi gagawin. Kung sinabi niya namang mabuting gawa ang pag-iikapo, pwede mong ibuelta sa kanya yung kanyang pahayag na hindi kailangan ng mabuting gawa para maligtas. Kaya wala nga po naman lulugaran yung mga pastor na yan. At saka hindi papayag yung pastor. Mawawala siya ng income. Kapatid na dyan. Oo, tsaka brother... Doon mo na siya mahalata. Ang kagimbal-gimbal pa dyan sa mga yan, lahat na ng kasalanan pwede mong gawin. Oo, ay nako, yung pastor Tuaso nakadiskusyon ko sa Angeles, opo. Pastor ng Baptist yun. Basta ikaw niligtas ka ni Kristo, once saved, always saved. Kahit ano mangyari, ligtas ka pa rin. Hindi ka ako. Sa Biblia, hindi ganyan. Wala kayo ka mababasa. Kung mabasa ko ka ako. Opo. Sabi kong ganon. Sabi niya, hindi ka, kailangan pagka naligtas ka, ligtas, you are once saved, you are saved forever. At hindi ka na mapapahamak. Kung makabasa ka ako, kung may napapahamak, na na-save na, napapahamak pa, hindi ko raw mababasa. Sinyo, down ko. Alam mo ba kasabi-sabi, kapatid na Joseph? Ano po, kahit daw magnakaw ka, kahit daw ikaw ay mahalon niya, kahit daw pumatay ka, kahit ano pa raw ang gawin mo kasalanan, basta save ka na, ligtas ka na raw nun. Aba, tingnan mo. Sabi ko, napakasalaula pala ka ako nitong paniniwala ng Baptist. Kahit na ikaw ay maging mangkukulam, ligtas ka pa rin. Kahit magnanakaw ka, kahit kalunyero ka, ligtas ka pa rin. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang manampalataya lamang sa Panginoong Hesus na anak ng Diyos na buhay ay ligtas na? Ang sagot ko ay oo. Ang tunay na pananampalataya na tinuturo ng Biblia ay progresibo o tuloy-tuloy. Ang pananampalataya dapat ng tao ay nakapattern kay Abraham.
Logic lang, nang sumampalataya si Abraham ay napatawad ang kanyang mga kasalanan. Ang sabi nga sa mga kasulatan, sa pananampalataya ni Abraham na nasusulat sa Hebreo Kapitulo 11 versikulo 8, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Kapag sumampalataya ay naroon ang pagtalima o pagsunod sa Diyos. Kaya si Abraham nang sumampalataya sa Diyos, hindi lamang sa kasalanan siya iniligtas, kundi maging sa apoy ng impyerno, dahil progresibo nga ang pananampalataya. Hindi lamang yan sa umpisa, kundi hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, at sa mga tao, liban na lamang kung sila ay sumampalataya ng walang kabuluhan. Pero kung ang pananampalataya ay may kabuluhan, ay mananatili siyang ligtas gaya ni Abraham. May gusto rin akong mapag-usapan natin, ay ang tungkol kay Cornelio na taga Cesarea, na isang taong masipag sa kabanalan at matatakot din sa Diyos. Dahil siya ay taong matuwid, ay dinalaw siya ng isang anghel ng Diyos. Ang tanong, kung sapat na ang ginagawang mabuti ni Cornelio, bakit kailangan pa niya si Pedro para sumampalataya at maligtas? Ito ay katotohanan na hindi sapat ang mabubuting ginagawa ni Cornelio. Kailangan pa rin ni Cornelio na sumampalataya sa Panginoong Hesus upang magabayan siya ng Espiritu Santo sa mga aral ng Panginoong Hesukristo. Kaya tama ang sinasabi ng kasulatan na kaya tayong naligtas ay sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa anumang nagawa natin na mabuti para may ipagmalaki tayo sa Diyos. Ang halimbawa dyan ay si Cornelio, isang hentil na kinaawaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus, at para katanggap-tanggap na sa Diyos ang kanyang mabubuting gawa. Ang kagawa natin ng mabuti ay hindi para maligtas tayo, dahil ligtas na tayo sa biyaya ng Diyos. Ang paggawa natin ng mabuti ay kung anong reward ang ibibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Sa mga viewers at mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat. Please like and share. At maraming salamat sa panunood.